Lahat ng bagay ay may pinagmulan. Isang simpleng alaala, isang kwento na kalaunay naging bahagi ng mas malawak na paglalakbay. Noon, hindi pa malinaw ang direksyon, pero may tapang, may pangarap, at higit sa lahat, may mga taong naniniwala kahit pa sa simula, tila imposible. Ang bawat litrato, bawat pahina ay saksi sa mga panahong puno ng pagsubok, ng pagtawa at ng pananampalataya. Sa pagbukas ng aming scrapbook, samahan ninyo kaming muling balikan ang kwento ng ating kalayaan. Ang kasaysayan ay hindi lang kwento. Ito ay alaala ng tapang at sakripisyo. Noong taong 1896, sumiklab ang revolusyon. Lumaban ang mga Pilipino sa ngalan ng kalayaan. Dumating ang mga Amerikano. Dala ang bagong wika at bagong sistema. Sa ilalim ng Commonwealth, muling umusbong ang pag-asa. Ngunit biglang tumilip. Digmaan, pananakot ng mga Hunes at pagturusan. Sa gitna ng lagim, may mga lumaban. Ang hukbalaha, tinig ng bayan sa gitna ng katahimikan. Ito ang ating kasaysayan. Hindi lang alaala, kundi paalala na ang kalayaan ay pinaglaban at dapat nating pahalagahan. Bago pa man dumating ang mga dayuhan, ang mga Pilipino ay may sarili ng kultura, pamahalaan at paraan ng pamumuhay. May mga barangay na pinamumunuan ng mga datu, raha at lakal. Sila ay may batas, relihiyon at may matatag na ugnayan sa kalapit na bansa gaya ng China at Borneo. Noong 1521, narating ni Ferdinand Magellan ang ating kapuluan sa paglalakbay na layuning hanapin ang Moluccas o Spice Island. Noon, ang tawag sa ating lupain ay Las Islas de San Lazaro. Ang mga pinuno noon ay tinawag na datu. Nakipagkaibigan siya sa ilang lokal sa Cebu, pero nauwi ito sa labanan sa Mactan. Nagsimula ang kontak ng mga Espanyol sa mga katutubo sa Cebu hanggang sa makilala nila si Lapu-Lapu sa Mactan. Sa labanan sa Mactan, nasawi si Magellan sa kamay ng mga mandirigmang Pilipino sa pamumuno ni Lapu-Lapu, ang kauna-unahang Pilipinong lumaban sa pananakop ng dayuhan. Matapos ang kanyang pagkamatay, ipinagpatuloy ng mga Kastila ang kanilang layunin. Tinawag nila ang bansa bilang Las Islas Filipinas bilang parangal kay Haring Felipe II. Lumawak ang sakop ng mga Espanya sa pamamagitan ng diplomasya, pananakop at pagpapalaganap ng kanilang relihiyon. Sa Cebu, itinatag nila ang unang pamayan ng Espanyol at kasabay nito ang pagpapalaganap ng Kristyanismo. Pagkalipas ng ilang dekada, noong 1565, dumating si Miguel Lopez de Legazpi kasama si Padre Andres de Urdaneta upang simulan ang formal na kolonisasyon ng Espanya sa Pilipinas. Ngunit hindi dito natapos ang ugnayan ng Pilipinas sa mga dayuhan. Paano nga ba lumaban ang mga Pilipino para sa kanilang kalayaan? Ano kaya ang naging papel ni Jose Rizal sa pag-ising ng damdaming makabayan at ng katipunan sa pagsiklab ng revolusyon? Paano nabawi ng mga Pilipino ang kanilang dangal mula sa mga Kastila? At ano ang nangyari nang sumunod na sakupin tayo ng mga Amerikano? Sa ilalim ng pananakop ng Espanya, ang mga Pilipino ay inalipin, pinagbubis at pinilit sumunod sa kanilang relihiyon. Ngunit lumaban ang ilang Pilipino. Isa na rito si Jose Rizal. Bago siya barilin sa Bagong Bayan, pinaniniwala ang pinilit siyang pirmahan ng isang retraksyon. Bago pa man si Rizal, may 3 paring martir na binitay, sina Mariano Gomez, Jose Burgos at Jacinto Zamora. Ang kanilang kamatayan ay naging mitya ng damdaming kabayan. Nagkaroon ng hidwaan sa loob ng katipunan ang magdiwang at magdalo.
Sa Tejeros Convention, nahalal si Aguinaldo bilang pangulo. Ito ay hindi tinanggap ni Bonifacio. Kalaunan, si Bonifacio ay dinakip at ipinapatay na isang madilim na bahagi ng revolusyon. Noong 1896, sa Pugat Lawin, pinunit ng mga Katipunero ang kanilang mga sedula bilang senyales ng paghihimagsik. Dito nagsimula ang revolusyon laban sa Espanya. Nagkaisa ang mga Pilipino, lumaban gamit ang tapang at pagmamahal sa bayan. Sa ilalim ng Treaty of Paris noong 1898, ibinenta ng Espanya ang Pilipinas sa halagang 20 milyong dolyar. Nagsimula ang digmaang Pilipino't Amerikano. Nalibo-libong Pilipino ang nasawi sa digmaan, lalo na sa Visayas at Mindanao. Nabuo ang Malolos Congress at ang unang Republika ng Pilipinas, ang kauna-unahang demokratikong republika sa Asya. Ito ay patunay ng kakayahan ng mga Pilipino na mamuno sa sarili kahit sa gitna ng digmaan. Noong Hunyo 12, 1898, idineklara ang kasarilihan ng Pilipinas sa Kawit, Cavite. Isa itong makasaysayang araw na simula ng pagtatapos ng pananakop ng mga Espanyol sa ating mga kalahi. Bago ko tapusin, aking iniiwan na ang revolusyon ay hindi lamang laban sa dayuhang pananakop, kundi laban sa pang-api at pagkalimot sa ating pagkatao bilang Pilipino. Ang ating kasaysayan ay puno ng sakripisyo, pagkakaisa at pag-asa. At sa paglipas ng panahon, ito ay nagsilbing inspirasyon sa mga sumunod pang henerasyon. Sa kasagsagan ng laban para sa kalayaan ng Pilipinas mula sa pananakop ng Espanya, natalo ng Estados Unidos ang kanilang puwersa noong 1898. Ang digmaang ito ay tinawag na Digmaang Espanyol-Amerikano. Isa sa pinakamahalagang laban ay ang Battle of Manila Bay noong Mayo 1, 1898. Sa pamumuno ni Commodore George Dewey, winasak ng US Navy ang hukbong pandagat ng Espanya sa Maynila. Ang tagumpay na ito ay nagmarka ng simula ng pakikialam ng Estados Unidos sa Pilipinas. Sa parehong taon, ibinalik ng US si Emilio Aguinaldo mula sa Hong Kong upang tumulong sa pakikibaka laban sa mga Espanyol. At makalipas ang ilang buwan, Hunyo 12, 1898, idiniklara ni Aguinaldo ang kalayaan ng Pilipinas. Ang deklarasyon na ito ay hindi kinilala ng Estados Unidos. Pagsapit ng Agosto 13, 1898, sinakop ng puwersang Amerikano ang lungsod ng Maynila sa pamamagitan ng isang huwad na labanan sa pagitan nila at ng mga Espanyol, kung saan hindi pinayagang makapasok ang mga revolusyonaryong Pilipino. 4 na buwan pagkatapos ng huwad na laban, Disyembre 10, 1898, sa ilalim ng Treaty of Paris, ipinagbili ng Espanya ang Pilipinas sa Estados Unidos sa halagang 20 milyong dolyar. Kung kaya't mula sa pagiging kolonya ng Espanya, ang Pilipinas ay naging teritoryo ng Amerika. Naniwala ang mga Pilipino sa pangunguna ni Emilio Aguinaldo na ang Amerika ay kakampi nila sa laban para sa kalayaan. Ngunit nang bilhin ng US ang Pilipinas, binaliwala nito ang deklarasyon ng kalayaan ng mga Pilipino. Dahil dito, nag-umpisa ang labanan sa pagitan ng mga Pilipino at Amerikano. Noong Pebrero 4, 1899, nagsimula ang isang madugong digmaan na nagtagal hanggang sa taong 1902. Nang magkaenkwentro ang mga sundalong Pilipino at Amerikano malapit sa Maynila. Bagamat opisyal na nagtapos ang digmaan, nagpatuloy pa rin ang mga pag-aaklas sa ilang bahagi ng bansa. Matapos nito, nagtatag ang Estados Unidos ng pamahalaang militar at kalaunan ay isang pamahalaang sibil noong 1901. Dito unti-unting naipakilala ang impluwensyang Amerikano sa politika, infrastruktura at lipunan ng mga Pilipino. Isa sa mga pinakamalaking pagbabagong dinala ng mga Amerikano ay ang pagpapakilala ng wikang Ingles. Layunin nitong pag-isahin ang mga mamamayan mula sa iba't ibang rehiyon na may magkakaibang wika.
Ginamit ang Ingles bilang pangunahing wikang panturo sa mga paaralan at bilang opisyal na wika sa pamahalaan at kalakalan. Dinala ng Amerika ang kanilang mga guro upang turuan ang mga batang Pilipino kung paano bumasa, sumulat at magsalita sa Ingles. Unti-unting pinalitan nito ang wikang Kastila sa mga opisyal na gamit at naging pangalawang wika ng maraming Pilipino. Ipinatupad ng Amerika ang isang sistemang pampublikong edukasyon na libre at bukas para sa lahat. Ang focus ng edukasyon ay nakatuon sa demokrasya, kalinisan, kasanayang bokasyonal at mga pagpapahalagang Amerikano. Taong 1901, dumating sa Pilipinas ang humigit kumulang 600 Amerikanong guro sakay ng barkong USS Tomas. Tinawag silang Thomasites. Layunin nilang sanayin ang mga gurong Pilipino at ituro ang mga sumusunod na asignatura: Ingles, Matematika, Civics o Edukasyong Sibiko, Agrikultura at Industrial Arts. Naging layunin ng edukasyong ito ang paghubog ng mga mamamayang may kasanayan at naniniwala sa prinsipyo ng demokrasya. Sa panahong ito, naitatag ang mga pampublikong paaralan sa antas ng elementarya, sekundarya at maging ang University of the Philippines noong 1908. Bukod dito, itinayo rin ang mga aklatan, training centers at normal schools para sa mga guro. Ang pagdating ng mga Amerikano sa Pilipinas ay nagdulot ng malaking pagbabago sa ating lipunan, mula sa pamahalaan, edukasyon hanggang sa wika. Ngunit kasabay nito ay ang pahaba at masalimuot na laban ng mga Pilipino para sa tunay na kalayaan ng bansa. Sa kasaysayan ng Pilipinas, isa sa pinakamahalagang yugto ang panahong humubog sa ating pagiging isang malayang bansa. Ang panahon ng Commonwealth. Isang panahon ng pag-asa, pagbabago at paglalakbay tungo sa kasarinlan. Matapos ang mahabang pananakop ng mga dayuhan, muling umalingaw-ngaw ang sigaw ng mga Pilipino para sa kalayaan. Mula sa himagsikan hanggang sa ilalim ng pamahalang Amerikano, iisa ang tinig ng sambayanan, ang magtatag ng pamahalaang Pilipino para sa kapakanan ng bayan. Taong 1934 nang ipasa ng Kongreso ng Estados Unidos ang Batas Tidings-McDuffie, isang mahalagang batas na nagtadhana ng pagbibigay ng kalayaan sa Pilipinas matapos ang isang 10 taong transisyon. Sa batas na ito, itatatag ang pamahalaang Commonwealth bilang paghahanda sa pagiging isang ganap na malayang bansa. Ang batas ay nilagdaan ni Pangulong Franklin D. Roosevelt ng Estados Unidos noong ika-24 ng Marso, 1934 bilang pagtugon sa panawagan ng mga Pilipino para sa kasarinlan. Bilang tugon, tinipon ng mga piling delegado upang bumuo ng saligang batas ng 1935 ang magiging batayan ng bagong pamahalaan. Layunin nito maglatag ng sistemang demokratiko kung saan ang kapangyarihan ay nagmumula sa taong bayan. At noong ika-15 ng Nobyembre 1935, formal na itinatag ang pamahalaang Commonwealth. Si Manuel L. Quezon ang kauna-unahang Pangulo ng Pilipinas sa ilalim ng bagong konstitusyon kasama si Sergio Osmeña bilang pangalawang Pangulo. Ito ang simula ng pagsasakatuparan ng pangarap, ang pamahalaang Pilipino na pinamumunuan ng mga Pilipino para sa mga Pilipino. Sa pamumuno ni Manuel L. Quezon, sinimulan ang mahalagang reforma bilang paghahanda sa ganap na kalayaan. Pinalakas ang sistemang edukasyon at isinulong ang makabayang kurikulum. Sa bisa ng kautosang tagapagpaganap bilang 134, itinakda ang Tagalog bilang batayan ng wikang pambansa upang pagtibayin ang pagkakaisa. Sa larangan ng ekonomiya, pinalawak ang suporta sa agrikultura at sinimulan ang industrialisasyon.
Isinaayos ang burokrasya at pinalakas ang sandatahang lakas sa bisa ng National Defense Act. Pinotektahan ang kapakanan ng mga manggagawa sa pamamagitan ng mga makataong batas. Bagamat may mga hamon tulad ng kahirapan at katiwalian, nanatiling matatag ang layunin, ang pagbuo ng isang malayang bansang Pilipino. Ang paksang ito ay tumatalakay sa pananakop ng mga Hapones sa Pilipinas mula 1942 hanggang 1945 na naglalarawan ng matinding pagdurusang dinanas ng mga Pilipino at ang kanilang matapang na paglaban. Nagbibigay ito ng kasaysayang konteksto ukol sa tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Hapon, ang paunang pag-atake ng mga Hapones at ang tuluyang pagbagsak ng Maynila. Torture, gutom at Mickey Mouse man. Ganito madalas ilarawan ng mga pangyayari sa Pilipinas noong World War II, noong sinakop tayo ng mga Hapones. Paano nga ba ito nangyari? Bakit hinayaan ito ng US? At paano natin sila nilabanan? Isa sa mga rason ay ang paghahanap nila ng mapapagpuunan ng mga natural resources. Dahil mga natural resources na wala sa kanila, katulad ng langis, rubber, at mga pang iba na kailangan sa pag-unlad. Kaya naman ang pag-extend ng kanilang teritoryo sa Timog Silangang Asya ang magbibigay sa kanila ng mas maraming resources upang matustusan ang pangailangan ng kanilang mga tao at teritoryo na sakop tulad ng China. Noong una, walang plano sumali ang US sa World War II, ngunit isang pangyayari ang nagbigay sa kanila ng rason. At ito ay ang pagbomba ng mga Hapones sa Pearl Harbor sa Hawaii noong ikapito ng Disyembre sa 1941. Alam ng Japan na mga pangyarihan ng US kahit malaking sugal na kalabanin ito. Pero kailangan nila maalis ang impluwensya ng US sa Southeast Asia upang makontrol nila ang mga natural resources dito. Kapag may kontrol na sila dito, magiging madali na lang ang pagdepensa nila sa mga teritoryo na sakop nila sa Southeast Asia laban sa mga Western countries. Nang nakita ng Japan na nasa Pearl Harbor ang American Pacific Fleet na pwedeng umatake o kumalaban sa kanila, inuna nila sirain ito dahil sa pag-aakalangayanang ito ng US. Ngunit nagkamali ang Japan, napakahalaga pala ng Southeast Asia sa US. Noong una pa lamang, alam na ng US na strategic ang lokasyon ng Pilipinas sa Southeast Asia at malaki ang pasyensya nito sa Pacific. Ngunit sa paglakas ng kapangyarihan ng Japan, nagkaroon ng pangamba ang US at ang apagpasyon ng Commonwealth Assembly na ipasa ang Commonwealth Act No. 1 o ang National Defense. Noong naisip nila na maaaring sakupin ng Japan ng Pilipinas, isinama ang US Army sa mga Filipino Reserve at Regular Army. Ang pinagsamang pwersa na ito ay tinatawag na United States Army Forces in the Far East o USAF. Sinubukan pa ng US sa pigilan ng gera sa pamamagitan ng pagpigil ng asset ng Japan. Sa Setyembre 1941, pinadala ng Japan si Admiral Nomura sa Amerika upang pag-usapan umano ang kapayapaan. Ngunit sa kasagsagan ng pag-uusap na ito, ay inatake ang Pearl Harbor sa Hawaii. Nagalit ang sobra ang US at nagdeklara sila ng gera laban sa Japan. 4 na oras pagkatapos mapahina ng Japanese ang puwersa ng Amerika sa Pacific sa pamamagitan ng pagboba ng Pearl Harbor. Binomba naman ng Japan ang iba't ibang lugar sa Pilipinas. Una na dito ang Kirkfield noong umaga ng Disyembre 8, 1941. Inatake din nila ang Davao, Baguio at Atay. Kasama na dito ang Nippos Field at Shanglitong. Sinunod ng mga Japanese ang Manila noong patapos ng Disyembre. Dinaklara itong open city ni General MacArthur upang maiwasan marami sa pagkasira. Sa kabila nito, patuloy lang ang pagbomba ng mga Japanese sa Manila. Madaling araw noong ika-8 ng Disyembre, dumating ang Army Force ng Japan sa Batan Island. Pagkatapos ng 2 araw ay naglanding naman sila sa Apari at Pandan mula sa Pariao Island sa timog. Ay lumapag naman sila sa Legazpi, sunod ay sa Davao at sa Hulu. Dahil sa kakulangan ng pwersa militar, halos walang sumalubong sa mga paglanding na ito ng mga Japanese. Ika-22 ng Disyembre, 1941. Lumapag ang mga Japanese sa Lingayen at walang nagawa ang USAF dito. Mula dito ay naabot nila ang Central Region. Habang nangyari ito, ay naglanding naman sa Lamon Bay ang isa pang pwersa ng Japan. Ngayon ay 2 pwersa na ang pumapasok sa Luzon. Mula sa norte ang nasa Lingayen at mula sa timog ang nasa Lamon Bay. Kahit na may pwersa ang USAF, ay halos walang posisyon na umarap sa mga Hapones. At noong ika-2 ng Enero, 1941, ay tuluyan na nila napasok ang Manila. Ika-30 ng Desyembre, nanumpa si Quezon sa koridor para sa kanyang pangalawang termino bilang Pangulo ng Commonwealth. Naging epektibo ang pagtakas ni Quezon kasama ang puwersa militar ng Amerika. Nahirapan ng mga Hapones na mapasuko ang mga USAF at hindi din nila napapasok ang koridor dahil sa higpit ng depensa dito. Ngunit nang tumagal, dumating ang tulong na nagmula sa US para sa mga sundalong nasa koridor. Ito ay dahil sa Europe First policy.
kung saan inuna ng US na talunin ang pwersa ng Germany at mga kaampi nito na nasa Europe. Dumagdag pa sa paghina ng USAF ang pag-alis ni MacArthur papuntang Australia noong March 11, 1942. Si Quezon ay umalis noong February 18 sakay ng submarine na Swordfish. Ang pumulat kay MacArthur ay si General Jonathan Wainwright na hihirapan ng buong sandatahang sa ilalim ng US, kaya noong ika-9 ng Abril, nagpasya ni General Edward Pickering na isuko na lamang ang kanyang pwersa sa Bataan. Humigit kumunang 78,000 ang pwersang sumuko. Humigit kumunang 2,000 naman ang nakatakas sa puntang koridor. Ang pag-surrender na ito ay ang pag-surrender lamang ng pwersa sa Bataan, hindi ng buong USAF. Sundalong sumarender sa Bataan ay pinag-march papuntang San Fernando. Napakabutal ng march na ito. Yung mga nangihina na dahil sa sakit at gutom ay tuluyan na lang pinapatay. Sa sobrang butal ay tinawag itong death march. Pagdating sa Kapas ay kinunong sila na parabang hayop, ginutom at nagkakasakit. Ngayon bumagsak ng Bataan, dinirect naman ng Japan ang kanilang depensa sa koridor. Mula umaga hanggang maggabi ay walang tigil ang pagpunta nila sa isla. Kahit na halos buong bansa ay nasa ilalim na ng mga Hapones, nanatiling matatag ang paniniwala ng mga Pilipino. Napapalikan sila ng mga Amerikano. Kaya't nung sumuko ang pwersa sa Bataan at Corregidor, ay bumuo ng mga guerrilla groups ang mga pinagsamang Amerikano at Pilipinong sundalo. Ang mga guerrilla unit na ito ang responsable sa paglalathala ng mga guerrilla newspaper na naglalaman ng totoong pangyayari sa labas ng bansa. Ito ay dahil pinagpapawalan ng mga Hapones ang pakikinig sa radyo na hindi aprobado ng Japanese government. Ang mga guerrilla unit din na ito ang naging dahilan kung bakit alam ni MacArthur ang nangyayari sa Pilipinas. Sila ang nagbabalita sa kung ano na ang nangyayari sa puwersang militar ng Hapones sa Pilipinas. Noong namatay si Quezon sa Washington noong ika-1 na Agosto taong 1944, si Osmeña ang sumunod na naging Pangulo ng Pilipinas. Habang nandoon sila ay may mga paghahandang nangyari kung paano babawi ng Pilipinas mula sa mga Hapones. Ang pagbabalik ng mga Amerikano sa Pilipinas ay nagsimula noong 1944. Mula sa Australia ay unti-unti nilang binawi ang mga isla sa Pasipiko. Ang Battle of Philippine Sea ang naging importanteng hakbang dito. October 1944, nagsimula ang unti-unting pagbawi ng Amerika ng mga teritoryong sakop ng mga Hapones sa loob ng Pilipinas. Simula sa Leyte hanggang sa unti-unti nilang napahina ang puwersa ng Hapones dahil sa sunod-sunod na pag-atake sa mga barkong pandigma at aircraft ng mga ito. Upang muling bawiin ang Manila, naglanding sa Lingayen Gulf ang mga Amerikano. Mula dito, dinaanan nila ang Tarlac, Pampanga at Bulacan hanggang sa marating ang Manila. Ang mga Hapones naman noong nakitang natatalo na sila ay lalong nagalit. Pinagmamassacre nila ang mga nasa ospital at pinipilit na magtrabaho sa kanilang airfield sa mga inosenteng madaanan sa kalye. Sinunog nila ang mga building at mga bahay. February 3, 1945, 5:30 hanggang 6 o'clock ng gabi, tuluyan nang napasok ng mga Amerikano ang Manila. Inalaya agad ang mga bilanggo sa University of Santo Tomas. Sa sobrang tuwa ay napakanta ng God Bless America at Star Spangled Banner ang mga bilanggo. Sa wakas, February 27, 1945, tinurn over ni MacArthur kay President Osmeña ang civil government. Masalimuot na panahon ang World War II para sa mga Pilipino. Pero sa kabila nito ay nanatiling malakas ang mga Pilipino at matapang sa kanilang layunin na makamit ang kalayaan. Hindi dito nagtatapos ang kwento sapagkat madami pang pinagdaanan ng bansa upang tuluyang maging malaya. Pero sa pagtatapos ng World War II ay nagkaroon ng bagong simula tungo sa demokratikong pamamahala. Noong panahon ng pananakop ng mga Hapones sa Pilipinas taong 1942 hanggang 1945, nabuo ang Hukbalahap o Hukbong Bayan laban sa mga Hapon, isang kilusang gerilya na ideolohiyang komunista. Umabot ito sa 30,000 miyembro at kinontrol ang malalaking bahagi ng Central Luzon. Bukod sa laban kontra Hapones, layunin din nilang tugunan ang agrarian inequality at problema sa pagmamay-ari ng lupa na matagal ng issue ng mga magsasaka. Pinamumunuan ng Hukbalahap ni Luis Mangalos Taruk, ipinanganak noong ika-21 ng Hunyo taong 1913 sa San Luis, Pampanga at namatay noong ika-4 ng Mayo taong 2005 sa Quezon City sa edad na 71. Nagsimula ang kanyang advokasya noong taong 1930 bilang estudyante nang makita niya ang kahirapan ng mga magsasaka. Mula taong 1942 hanggang taong 1950, pinangunahan niya ang Hukbalahap sa gerilya laban sa mga Hapones. Where there were no Japanese patrol yet.
We have about 15 to 20,000 fully armed regular fighters. We had about 50,000 perhaps that have very bad arms, very poor little arms, who were kept in the villages ready to pounce on 2 or 3 Japanese patrols. Sa Central Luzon, naging makapangyarihang puwersa ang Hukbalahap. Kinontrol nila ang malalaking lugar mula sa mga baryo hanggang kabundukan at inorganisa ang mga komunidad ng magsasaka. Nagbigay sila ng proteksyon, nagtatag ng lokal na pamalaan at tumugon sa mga pangangailangan ng mga mahirap. Ang kanilang presensya ay nagdulot ng pag-asa, lalo na sa mga magsasaka na matagal nang pinagsamantalahan ng mga may-ari ng lupa. Pagkatapos ng World War II, hindi natapos ang laban ng Hukbalahap. Lumipat ang kanilang focus mula sa mga Hapones patungo sa gobyerno ng Pilipinas, na sa kanilang pananaw ay nabigong magbigay ng reforma sa lupa at katarungang panlipunan. Ang mga magsasaka na dumanas ng kahirapan at pagsasamantala ay patuloy na sumuporta sa Hukbalahap, na humihingi ng makabuluhang pagbabago sa lipunan. Ang kanilang panawagan ay naging sentro ng laban, ngunit nagdulot din ito ng tensyon sa gobyerno. Noong taong 1950, napigil ang rebelyon sa pamamagitan ng pwersang militar at reforma ni Ramon Magsaysay. Napagod ang mga tao sa labanan at nawala ng suporta ang Hukbalahap. Inilipat ni Pangulong Quirino ang anti-hook operation sa Department of National Defense na pinamunuan ni Magsaysay. Nilinis niya ang hukbo, naglunsad ng malalaking opensiba at tinigil ang pang-aabuso sa magsasaka. Noong taong 1951, lumakas ang hukbo ng 60% gamit ang Battalion Combat Teams. Noong ika-14 ng Agosto taong 1948, nagtago si Luis Taruk at ang kanyang mga tauhan sa Sierra Madre matapos mabigo ang negosasyon sa gobyerno. Noong Mayo taong 1954, sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan kay Benigno Aquino Jr., sumuko si Taruk at nahatulan ng 15 taong pagkakakulong. Ang kanyang pagsuko ay naging simbolo ng pagbagsak ng Hukbalahap.